Mabuhay mga kamaharlika! Narito naman po tayo upang pag-usapan ang tungkol sa barya. Narito po sa ating harapan ang 10 pisong barya. Atin pong pag-uusapan ang kanyang features at kung magkano ang halaga nito ngayon sa panahon natin. At aalamin din natin kung ano-anong mga taon ang hinahanap na semi-hard to find at hard to find na 10 piso. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the like button and subscribe at click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na video na ilalabas ko. Sisimulan po natin ang ating talakayan sa pag-alam ng features ng 10 piso na ito. Country, Philippines. Type, standard circulation coin. Years, 2000 hanggang 2017. So, sisimula po tayo ng year 2000 hanggang 2017. Ito po yung pag-uusapan natin. So, iba pa po yung new generation currency na magsisimula naman ng 2017 hanggang 2019. So, hindi pa po ako nakakita ng 10 piso na 2020. So, ang pagkakaalam ko pa lamang hanggang 2019 yung new generation currency. So, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video. So, ngayon, magpo-focus muna tayo sa 10 piso na mayroong taon na 2000 hanggang 2017. Value, syempre 10 pesos. Currency, piso. Composition, bimetallic, aluminum, bronze, center in copper, nickel ring. Weight, 8.7 grams. Diameter, 26.5 mm. Thickness, 2.14 mm. Shape, round. Orientation, medal alignment. Babalikan lang po natin ang salitang bimetallic. So ano nga po ba ang salitang bimetallic? Bimetallic coins are coins consisting of two bimetals or alloys, generally arranged with an outer ring around a contrasting center. So ayun po, ang bimetallic ay tumutukoy sa pagkakaroon ng dalawang uri ng metal o alloy doon sa barya. Yan po yung ibig sabihin ng bimetallic. Ngayon naman po, dadako tayo sa obverse o harapan ng ating barya. Makikita po natin ang salitang nakapaikot ay Republika ng Pilipinas at sa gitna makikita natin ang larawan ng dalawang bayani na sina Apolinario Mabini at Andres Bonifacio na nakatingin sa kanang bahagi. At sa kanang bahagi naman makikita natin ang salitang 10 piso. Sa kaliwang bahagi, sa may bandang batok ni Andres Bonifacio, makikita natin ang mint mark. At sa baba naman, ang taon kung kailan ginawa ang baryang ito. Reverse. So, makikita natin ang salitang nakapaikot na Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa gitna naman, makikita natin ang cogwheel. Sa loob ng cogwheel, makikita natin ang araw sa ibabaw ng bundok. At meron ding araw sa ilalim ng bundok na mayroon 3 bituin na nakapaligid sa kanya na makikita natin ito sa ating watawat. At sa baba naman, ang taon na 1993 kung kailan na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
edge, segmented reading. Kung papansinin po natin, yung kanyang edge ay hindi tuloy-tuloy na readed. So, merong plain, tapos readed ulit, plain, readed. So, ang tawag po natin dyan ay segmented reading. Meron po tayong tatlong uri ng obverse. Meron tayong die 1, die 2, at die 3. Ang die po ay hindi tumutukoy sa kamatayan. Ang die po na tinutukoy natin ay selyo. Ang die 1, merong malalaki, no, na mga titik. At yung kanyang cogwheel naman ay merong maliliit na ngipin. At yung araw na nasa ibabaw ng bundok, kung papansinin po natin, yung kanyang mga sikat ay merong makikitid at may iksing sikat ng araw. Samantalang, ang die 2 naman ay merong katamtaman na mga sulat. Ang cogwheel naman ito ay meron ding katamtamang sukat. At yung araw, kung papansinin po natin, merong mahaba ngunit may iksi at maninipis na sikat ng araw. At dun sa pinakagitna po ng araw ay medyo malapit na siya sa bilog. Yung die 1 po kasi natin, yung pinaka-araw niya, yung gitna ng araw niya ay medyo malapad. Doon naman po tayo sa die 3. Ang die 3 ay merong maninipis na mga sulat. Ang cogwheel naman nito ay merong matataas na mga ngipin. Samantalang, ang araw nito ay merong mahaba at makikitid na mga sikat ng araw. Ano-ano nga ba ang mga taon na hinahanap ng mga kolektor? Doon muna tayo sa tinatawag na semi-hard to find na 10 pisong barya. Ito po ay mayroong taon na 2000, 2014 at 2016. Ang tanong, magkano po ba bibilhin ng mga kolektor ang ganitong uri ng barya? So, ayon sa aking pananaliksik, ito po ay bibili ng mga kolektor sa halagang 20 pesos hanggang 200 pesos. Pero wait, depende pa rin po yun sa kondisyon ng inyong barya. At kung magkano ang ituturing ng kolektor doon sa semi-hard to find na meron kayo. So, nakadepende pa rin po yun sa kolektor. Ngayon naman po, dumako tayo sa tinatawag nating hard to find. Ano-anong taon ang 10 piso na barya ang tinatawag nating hard to find? Ito po ay mayroong taon na 2007 at 2009. Tanong, magkano po ba ang bibilihin ng kolektor dito? Ito po ay nagkakahalagang 1,500 hanggang 3,000 pesos. Ganun po kalaki ang pwedeng bilhin ng kolektor sa hard to find na 10 piso. May kalakihan po ito, no? So, hindi po siya biro. Gayunpaman, gaya ng sabi ko, no? Ang pagbili ng kolektor sa inyong barya ay nakadepende pa rin sa kondisyon nito. Kung maganda siya, uncirculated, no? Bibili niyan sa 3,000 pataas pa. Lalo't in demand yung mga ganung uri ng taon ng 10 piso. Kasi bibihira lang po talaga na maswerte po yung iba na nagkakaroon nito.
Kaya ganun po kamahal kung bilhin ito ng mga kolektor. Kaunting trivia lamang po. Sa 10 piso, no? Noon mayroong usapan na meron daw sa 10 piso na taon na gawa o may halo raw na ginto. Kaya yung mga panahon na yon ng mga taong nakakaalam sa balita na yon ay nagkukumahog na makahanap ng taon ng 10 piso na ito. Anong taon nga ba ang 10 piso na tinutukoy? Ito po ay merong taon na 2000. Yan po. Kaya yung mga tao noon nagkukumahog makahanap ng 10 piso na merong taon na 2000 kasi ayon sa balita na ito raw po ay gawa o may halong ginto. Ngunit kalaunan ito po ay napag-alamang o sinabi mismo ng BSP na ang 2000 na year na 10 piso ay hindi po o wala pong halong ginto. Bago po ako magtapos, shoutout po kay Sir Steven Arminal. Sir, maraming salamat po sa panonood sa ating munting channel. Muli, sana'y nakapagbigay ako ng kaunting impormasyon at kaalaman sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.